Hello, good evening po mga Kabatang Minor TV and welcome po sa another episode ng ating Mare Faith. Ang Mare Faith po ay isang program or segment na create in partnership with the Religious Catechism of Mary along with Pasca, para po ang objective po nito ay makatulong sa ating mga katekista at sa ating mga mananampalataya upang maintindihan ang anything about faith. Maintindihan natin ang ating pananampalataya. Mas lumalim pa ang ating pananampalataya. Magandang gabi po, Sister Pearly, Brother Carlo. Kamusta po kayo? Na-miss ko si Sister Pearly. Magandang gabi po. Pasensya na po kayo. Ano po? Husky pong boses ko. Dahil na-miss ko po ang Mare Faith last month, kaya po kahit ngayon po ay medyo hindi okay, gusto ko po kayong makapiling at na-enjoy po kasi ako sa ating guest. Nainggit ako sa inyo last month, masaya po yung inyong talakayan, kaya pinilit kong mag-join ngayon para makasama ko po si Father Kevin. Good evening po, Father. Good evening mga ka-Mare Faith. Ayan, Brother Carlo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bagamat maulan, mag-iingat lang po tayo. Yung ibang lugar sa Bulacan yata ibinabaha. Ang amin pong lugar noong bagong lipat kami noong 2001 ang tawag BBB. Yeah. Akala ko Kuya Alan, baha at baha. Kasi ang kasabihan doon umihilang daw ang kabayo hanggang bewang na yung tubig sa amin. Yun pala Bulacan Beer Brewery. So mag-ingat lang po tayo. Sana sinlalim ng baha ang ating pananampalataya dito sa Mare Faith. Amen. Nako. Salamat Kuya Carlo. At bago tayo magsimula, syempre kagaya ng ating nakagawian, tayo po ay manalangin at para tayo mapuspusan ng banal na Espiritu sa ating programa na ito. So samahan niyo po kami, yung mga nanonood sa atin. Mamaya magsha-shoutout tayo. So samahan niyo kami at ilagay natin ang ating mga sarili sa presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat at pinagsama-sama niyo po uli kami upang matuto sa aming tatalakayin ngayon. Napakaganda po ng topic namin, Lord. Ito ay about dun sa mga pinadala niyo sa amin, pari. Nawa po ay ipuspos sa amin ng banal na Espiritu upang lahat po ng aming tatalakayin ngayon ay tumimo hindi lang po sa aming isip kundi sa aming puso at maintindihan nawa namin yung mga i-discuss about priesthood, para doon po ay lalo pa po kaming bilang laiko ay lalo pa po kaming makatulong sa aming mga pari. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon at sa tulong ng aming inang si Maria. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Nako, sister. Amen. Ulitin ko uli, itong programa nating Mare Faith ay isa sa mga project natin dito sa Batang Minor TV na naglalayong makatulong sa mga katekista at sa ating mananampalataya para matuto. At ang Batang Minor TV po ay isang social media platform na create po nung pandemic upang mag-promote po ng vocation, hindi lamang po sa Immaculate Conception Seminary, kundi vocation po sa lahat, pati sa pagmamadre. So, kaya may partner tayong RCM, may partner tayong RTW, at nagre-reach out din tayo sa, nakita ko na sister, yung mga Sisters of the Divine Shepherd, sila Sister Nazareth, nag-add na ako. So, ang ganda po ng, yung mga Sister of the Good Shepherd po, sila po yung nag-aalaga sa ating mga pare. At nakita ko meron silang bakery, i-promote din natin yung bakery nila, Shepherd's Baker, na kabubukas lang sa Malolos. Napakaganda po yun, suportahan po natin sila. At shout out po muna tayo, sister, Brother Carlo, kay Jane Carganilla, magandang gabi po. Kay Father Vince Reyes, shout out po. Hi Father Vince, miss you. Nako, kasama ko yan nung mga kakontemporary ko sa Major Seminary nung araw. Kami nila Kuya Pip. Sabi niya, my love and prayers po. Kay Elandre Bahador, magandang gabi po. Kay Marilyn Gauna, kay She Chavez. At syempre, sister, bigyan ko na tong opportunity, babatiin ko yung misis ko, birthday po ngayon. Happy birthday sa misis. Happy birthday po. Happy birthday sa misis ko. Nako. Nag-iisa?
Nag-iisa syempre sa Pilipinas. Ay, joke lang. Nag-iisa sa Pilipinas, joke lang. Nag-iisa syempre sa puso ko. Ayan, birthday. Amen. Happy birthday. And yun, I love you. Miss ko na kayo. Na sana makauwi na rin. But anyway, nako sister, sabi mo nga kanina, di ba? Yung last, nainggit ka nung last time kasi ang ganda ng kwentuhan. Maganda yung napagkwentuhan. Pagkwentuhan natin is about yung vocation story ni Father Kevin. Nako, hanapin nyo, naka-series naman po yung yung i-replay nyo yung part 1 natin. Tapos napag-usapan nga namin nila Brother Carlo, sabi nga, may nag-suggest part 2 daw. Kaya eto na po. Ito na ang part 2. Kaya ipasok na natin. Magandang gabi sa iyo, Father Kevin. Welcome back. Salamat po. Ayan. Good evening sa inyo lahat. Tito Alan, Sister Pearl, si Brother Carlo, at sa lahat ng ating mga Marifaith, mga sumusubaybay sa Batang Minor TV at sa iba pa nating mga social media platforms. Good evening po sa inyong lahat. It's been raining in Manila. Hindi ka ba nilalamig? Yun, nako. Malamig na malamig. Sigurado dito malamig rin, Father, sa amin dahil nagsisimula na rin umulan. At mukhang maaga ang mukhang maaga ang taglagas ngayon din eh. Kaya mukhang ganun nga talaga siguro dahil nga sa global warming. At yes. Paalala, no, si Tito Alan, Sister Pearl, Brother Carlo, nagsimula na yung season of creation, pinopromote natin ito, no? Yung ating panalangin para at yung pagsusumikap din para maging maalagaan yung ating common home. Nag-iisa lang ito, sabi ni Pope Francis sa kanyang encyclical Laudato Si. Makiisa tayo, no, sa season of creation per diocese, merong activity. Yes. Pero meron this year ecumenical, no, ang ginagawa pag nagsusumikapan. We are also including our brothers and sisters in the other religious traditions, no, na pangalagaan ang ating common home. So join us sa season of creation. Yes, at nabanggit mo yan at nakita nga namin meron ang Diocese of Malolos, nagmass sila under ng DEEP, Diocesan Environment Ecological program. At sa pangunguna ni Father, sino ba nasa DEEP ngayon? Sister Father Melchor ata? Ay, di, social action pala si Father Melch. Sorry. Kasi si Father Boyong po eh. Oh, si Father Boy, yung mga kakontemporary namin nila Father Vince. Ayan. At yun, suportahan po natin. Maganda po yan at tayo'y nangangalaga ng ating kalikasan. Di po ba, Father? Syempre. Nag-iisa lang ang ating tahanan. Alagaan natin for you and for me and the entire human race, sabi nga ni Michael Jackson. Amen. Nako, Father, ito part 2. Na maraming nag-request ng part 2, wag na natin patagalin, So, yung pinag-usapan natin noong nakaraan is about personal, yung vocation nyo po, and then yung about a little bit about yung ginagawa nyo pong paglilingkod sa parokya. Pero technically, bakit po ba talaga may pari? Ano po ba yung may basis ng priesthood, Father? Ayun. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa opportunity na to sa Batang Minor TV na nagkaroon tayo ng ganitong discussion. Actually, gusto lang i-share, no? Simula po nung nagkaroon tayo ng episode last month, parang marami po mga bishop na nag-view po ng aking profile. Nako, patay tayo dyan, no? So, kung may mga bishop man po dyan, saludo po kami sa inyo. Maraming salamat po sa inyong paglilingkod. Pero una sa lahat, bago po tayo pumunta sa ating kwentuhan, disclaimer lang po, hindi po ako doctor in sacred theology. Wala po akong natapos na further studies. Hanggang ngayon po ay stuck pa rin po ako dito sa St. Joseph Parish, Tambo. Hindi po ako nagkiklaim na dalubhasa. Hindi po ako profesor. Hindi po ako mga theologian na magaling. Pero ang aking pong i-share po ay base po sa lawak ng aking karasan. Karanasan pala. Sa bawat karanasan. No? At syempre po sa ating pag-aaral. Yeah. Bakit ba merong pare? Magandang pagnilayan natin to. Balik muna tayo sa konting theology, no? Alam naman natin that priesthood is one of the 7 sacraments. And we call this the sacrament of holy orders. At kasama po ang matrimony, ito po yung sinasabi nating isa sa mga sacraments
at the service of communion. Maganda yung term, no? Service of communion. Ito ay paglilingkod. At ang hamon nito ay pagkaisahin ang bawat isa. Sabi nga ni St. Paul, we are one body, different parts, but one body under Christ. Siguro tanong natin bakit order, no? Pero minsan po tinatanong ako ng mga tao, no? Ano pong order ninyo, Father? Nasasabi ko po, extra rice, pati iced tea. Pero, pag sabi mong order kasi, hindi po ito yung order sa pagkain, sa kainan, no? Ito po ay term galing po sa Roman antiquity. At ibig sabihin po ng order, it is an established civil body. Pag sinabing established civil body, ibig sabihin, it has something to do with governance, pamumuno. At mga kapatid, kapag po sinabing ordination, ito po yung nararanasan po namin na experience kung sa mga, kayo po mga lay faithful ay kinakasal, kami po mga pare ay ino-ordain. It means we are being incorporated into a body sa isang katawan. At itong isang katawan na ito, sabi nga ni St. Paul, different parts of the body but one head. Si Kristo ang ulo, iba't ibang katawan. At sinasabi sa letter of St. Paul to the Corinthians, diba? Iba't iba yung mga charisms eh. Meron talagang para sa buhay, may asawa. Meron po sa pagpapari. Meron din po yung tao nating single blessedness. Yung kanilang buhay, inalay sa paglilingkod. At kasama dito yung mag-give up po sa buhay na bumuo ng isang pamilya. At ito po mga kapatid, when we talk of governance, alam naman natin simbahan, it is about service. Paglilingkod. At itong governance na ito, itong order na ito, para sa paglilingkod sa katawan ni Kristo. Yan po yung sinasabi nating theology of the sacrament of holy orders. At mga kapatid, sa holy orders, dahil sabing order, meron din yung ordering. Merong mataas, merong sunod, merong mababa. When you enter into holy orders, the first order is the diaconate. At pag sinasabi pong diaconate, mga diakono po, ito po yung mga at the service of the liturgy, panigurado sa Diocese of Malolos, ang dami-dami niyo pong ordination, nakakainggit sana all. No? At the service of liturgy, nagsiserve. At the same time, the service of the gospel, kaya po yung mga diakono ay nagpipreach. No? Tapos, ang isa pong importanteng gawain ng diakono ay yung service of charity. Kaya mga deacon po, usually naka-assign yan sa mga social action, no? In charge of the distribution of goods, the temporal goods of the church. Kaya kung naalala nyo po sa scriptures, meron tayong 7 deacons. Kasama dito sila Saint Stephen, the proto-martyr, si Saint Lawrence, naalala nyo yung kwento kung saan itong si San Lorenzo, sinabi nung government, nung Romans, balik mo Bim, dahil ikaw in charge ng kayamanan, ibigay mo sa amin ang yaman ng simbahan. Aba, isang araw, laking gulat nila, no? Lahat ng mga mahirap, lahat ng mga poor, lahat ng mga crippled and sick, nandun sa harap. At sinabi ni St. Lawrence, ito ang yaman ng simbahan. At ito ang ginagawa ng deacon at the service of charity. Ngayon, meron second order. Ito po ngayon yung priesthood. Pero maintindihan lang po natin yung priesthood if we also have a good understanding of the episcopate or yung pagiging bishop. Kasi po, sa theology po ng priesthood, the bishop has the fullness of the sacrament of orders. When we talk of fullness, number 1, the bishop celebrates all the 7 sacraments. Meron pong mga certain sacraments na hindi po nasa-celebrate ng pare, katulad ng ordination. Yan, hindi po namin nagagawa yan. At the same time, we also share in the role of the bishop in taking care of the churches, especially in the office of sanctifying, pagbabasbas, teaching, pagtuturo, at governing or ruling, yung pamumuno, at the same time, kasama na dito yung paglilingkod. Ano ngayon yung pare yung nasa gitna? We share in the priesthood of the bishop. At sasabi nga po, kung walang bishop, walang pare, no? Kaya napakalaging relasyon namin sa aming obispo. We are co-workers of the bishop. And most importantly, the priest has three main functions according to the Second Vatican Council. Una, to preach the gospel. Second, to worship, to lead in the divine worship. And third, is to shepherd the faithful. At ito pong priesthood na ito,
i-distinguish natin saan? Sa tinatawag nating common priesthood. Ano ba yung common priesthood? Lahat tayo, nung tayo bininyagan, we share in the threefold mission of Christ. Prophet, priest, and king. Prophet, witnessing to the truth. Priest is having a relationship with the Lord. And finally, king, we are all in charge of serving, of ministering to one another. Kaya let's put it this way. Paano na po pagkakaiba ng pagpapari ninyo sa pagpapari po ng common na people? Alam niyo po yung similarity po nito. When we talk of priest, it is someone who offers sacrifice. Ang ganda, no? A priest is someone who offers sacrifice. At ano po ba yung priesthood ng baptized? It is the daily sacrifice of life. Kayo po, mga minamahal ko po naming lay faithful, you have your daily sacrifice of life. Nagluluto, gumigising ng umaga, hinahatid ang mga bata, nagtatrabaho, naghahanap buhay. Yun po yung sacrifice of life ninyo. Pero sa amin po, the priesthood of the ordained, what is the particular sacrifice that we make? Besides not getting married or having a family, it is the offering of the highest form of sacrifice, the highest form of prayer, which is the celebration of the Holy Eucharist. At bilang pare, we do it as vicarius Christi, as representatives of Christ. Maganda po yung parochial vicar. Lahat naman natin ng pare nagsisimula sa pagiging parochial vicar. Vicar means representative. At yun nga po, yun po yung sinasabi natin. Doon sa theology muna tayo, mamaya sa Bible, kasi may follow-up question sa Bible, Tito Alan at Sister Pearl at Brother Carlo, no? Bilang representative of Christ, we are the ones who, sabi nga po sa inyong motto sa Batang Minor TV, you bring Christ to the people and to bring people closer to Christ. Through us, we are not perfect. Sabi nga ni St. Paul, we are earthen vessels. Mga lalagyang babasagin, marupok, mahina. Pero binigyan ng napakagandang grasya, binigyan ng napakagandang biyaya na dalhin si Kristo patungo sa tao at dalhin ng tao patungo kay Kristo. So kung yung theology po, Tito Alan, Sister Pearl, at kay Brother Carlo, ito po yung ating theology of the priesthood in a nutshell. Wow, ang ganda nung sinabi mo, ano? Best. May nanalo na. Parang kompre nga itong ginagawa ko. Galing. Pati kung kompre yan, flat 1 na. Flat 1. Ako, flat na lang po, flat na. Kasi po, Father, yung amin pong programa ay, kumbaga, catechesis po. Ano po, so, common po na pinag-aaralan, pinagkukwentuhan po namin, binyag, kumpil. Seldom po na napag-uusapan ang priesthood kasi parang pagka priesthood ang pinag-usapan, parang laging vocation campaign lang. So, para maging maliwanag din po sa amin, mga katekista na ito yung yaman, ano po, ito yung maganda, ito yung teaching sa Holy Order na kung ating mauunawaan, mapapahalagahan, we will surely love our priests, ano po, and pray for our priests kasi we are all humans. Ano po, nandito yung best intention, nandito yung calling, we fall, pero ang mahalaga po doon ay nagsusumikap lahat na maging banal. Amen. Apo. Maganda nga yun yung sinabi ni Father Kevin. Kasi Father Kevin, sa totoo lang, di ba, may mga ibang sekta talaga na parang ano tawag dito, didi-discredit yung mga pare. Alam mo yon, na which is kung tutuusin niya dun sa yung kung maintindihan lang nila yung in-explain mo kanina na from Christ to bishop to priest, yung flow na yon. Kaya nga hindi nag-aasawa ang pare kasi yung dinedicate na ng mga pare yung lives. Pero sabi nga natin, sabi ng iba, wala naman sa Biblia yung pare na yan . Totoo po ba yun, Father? Ayun, napakagandang topic po niyan, Tito Alan, no? Kasi po, sa totoo, meron din pong biblical foundation ang priest. Maganda tignan po natin, ano ba sa Bible ang priest, no? At kapag umapasok yung priest, bumabalik sa atin Psalm 110. Ito po yung, you are a priest forever like Melchizedek of old. Alam niyo po, mga kapatid, sa Genesis chapter 14, unang nabanggit itong si Melchizedek. Tapos next ang banggit, nasa Psalms 110 na po. Sino ba ito si Melchizedek? Nung unang panahon, nung panahon ni Abraham,
he already encountered a priest, the king of Salem, si Melchizedek. At anong ginawa ni Melchizedek sa Genesis chapter 14? Pwede niyo check to, no? Naglabas siya ng bread and wine. At nagdasal. Nagdasal. Kumbaga, nag-alay ng pasasalamat sa Diyos. Dahil kagagaling lang po itong ang bayan ng ang grupo ni Abraham, marami siyempre umaapi kay Abraham, alam naman natin yung kwento niya, no? Pero may nag-offer ng pasasalamat. At yun po yung magandang tingnan, offering of thanksgiving. Ito yung pinagmulan ng priesthood sa sacred scriptures. Meron pang nabanggit actually nung book of Exodus, in particular, fast forward tayo ng konti, sa Leviticus chapter 8 to 10, talagang nag-research talaga ako, Tito Alan, Sister Pearl at Brother Carlo, no? Alam kong kompleto, no? Lumabas itong si Aaron. Sino ba to si Aaron? Si Aaron ay kapatid ni Moses, essentially. Kapatid, quote-unquote. Pwedeng blood brother o pwedeng kapatid sa pananampalataya. Essentially, assistant ni Moses. At ngayon, nagkaroon ngayon ng utos na magkaroon ngayon ng parang grupo ng mga pari, those who will be offering a thanksgiving to the Lord. Actually, kung babalikan natin, kung naalala niyo po yung tatay ng asawa ni Moses, yung binan niya, si Jethro. Priest yun eh. Priest of Midian siya eh. At mga kapatid, tandaan natin, again, the offering of sacrifice of thanksgiving. Pero fast forward tayo ng konti. Ano ba nangyari dito sa priesthood of Aaron? Kung naalala niyo po yung kwento ng golden calf, yung guyang baka, sino nanguna nun? Si Aaron. Si Aaron, no? Na pinagtipon-tipon ng lahat ng ginto at gumawa ng baka. At ang tanong natin, bakit baka? Remember, cows are a symbol of prosperity in ancient Egypt, no? Actually, sa Bulacan naman po, pag may baka ka, ibig sabihin mayaman ka, di ba? Kasi meron kang beast of burden, pwede mo katayin pag nagutom ka, no? It is a property. Ngayon, yung golden calf, yung paggawa nito, yung pangunguna po ni Aaron. And unfortunately, in that entire journey of Israel in the desert, anong nangyari? Mga kapatid, the priests that were assigned, the priests that have been, quote-unquote, consecrated, no? Pinabanal, they were human priests. Merong mga pagkukulang, may mga kasalanan, may mga kahinaan. Hindi nag-work out po ang priesthood of Aaron. Nonetheless, kaya nga ang tanong dito, bakit the priesthood of Melchizedek and the priesthood of Aaron? Tignan natin si Melchizedek. Siya po yung pinakamatandang tao na nakarehistro po sa Biblia. Kung di nagkakamali, 169 years old. If I remember my Bible right. At nakita natin yung buong buhay ni Melchizedek ay pag-aalay ng sakripisyo ng pasasalamat. The offering of the sacrifice of thanksgiving. Fast forward po tayo ngayon ng konti. The prophets are actually considered priests. Kasi po yung mga prophets po are still able to offer sacrifices of thanksgiving. Balikan natin si Elijah. I think ito sa first reading a few weeks ago. Yung nagkaroon ng duelo with the 450 prophets of Baal at si Elijah. So si Elijah maangas eh. Binasa pa yung kanyang offering pa, tapos susunugin lang din, di ba? Maangas to si Elijah eh. That is an example of offering that a prophet did. Fast forward tayo ngayon sa New Testament. Balik tayo ngayon kay Jesus and His apostles. Remember that Jesus cannot do this ministry all by Himself. He called disciples muna. Those who will be listening. Kaya disciple, discere. Galing sa ating Latin, no, Tito Alan, Kuya Carlo, no? Discere, which means to listen. Makikinig muna. Pero itong disciple na ito is a lifelong learner. At itong lifelong learner na ito, kasi yun sa traditional po, yung disciple, pag gumraduate ka na, magiging master ka na. Pero sila disciple for life eh. Pero tinawag ng disciple, hindi sila pinagkatiwalaan. They were empowered by the Lord. The 12 were empowered by the Lord. Given a special mission, a special task. During their commissioning, nung tinawag sila 12, go and make disciples to all nations. Of course, we saw this also similarly sa ascension. At balikan na konti sa resurrection, di ba, sinabi, as the Father has sent me,
So I send you, John chapter 20. Dito nakita natin yung pagpapadala, pagpapahayo. Now, remember also that Jesus did not limit his following to the 12. He also sent 72. 72. At sinasabi ito daw po yung mga quote-unquote advanced party bago si Jesus pumunta sa isang lugar, sisiguraduhin na siya may titirahan, may makakainan, etc. Parang PSG, Father, ano? PSG, Ang kwento nga, konting Bible trivia, no? Si Judas Iscariot. Ang ibig sabihin daw po ng Iscariot, some say it's Sicarii, the dagger. Traidor daw talaga. Pero it is possible that Judas actually lived in a place near Jerusalem, which made Judas Iscariot possibly a tour guide of Jesus, someone who knows the local place when Jesus is going to Jerusalem. So ganito po yung gawain ng mga disciples ng mga 72 ng mga alagad. And eventually, fast forward po ng konti already into the history of the church. There was a need, number one, to preserve the deposit of faith, and number two, to propagate the faith. And in order to do so, nagkaroon tayo na tinatawag na order ng mga episkopos. Episkopoi, ito nga yung overseer. Dahil ang mga alagad, pag pumunta sa isang lugar, magtatayo sila ng simbahan, papakilala si Jesus, but they need to go to another place, just like St. Paul. Kaya nga yung mga letters are actually his letters to the different communities he visited and he established the Church of Christ. Ngayon, kailangan may maiiwan. Ito ngayon yung episkopoi. Ito ngayon yung bishop, the overseer. And of course, eventually, in order to make things efficient, and at the same time, yung nga po, to propagate the faith, and at the same time, keep intact the deposit of faith, nagkaroon ngayon ng priests. Priests who share in the overseeing mission, function of the bishop. So yun po, if you may, in a nutshell muli, no, para nasa kompre talaga, no, how the Bible understood the priest. Yan po. Nako, ang ganda na. Anong grade? 1 na yan, 1. Sa kompre. 1 to sawa. 0.5. 0.5. Opo. Ako, ang ganda na sinabi mo, Father. Sister, mag-shoutout po muna tayo. At maraming nag-comment dito sa atin. Si Liz David, good evening daw po. Si hello po kay Marilyn Gauna, kay Avelina Nilasca, kay Baby Dimanlig, kay Ed Valiente, sabi niya, hello po, Father Dr. Kevin. Ed. Ano yan? Directi ko yan sa Retreat in Daily Life. Sabi, good evening daw po, grabe, daming guesting ni Pads. Kasi no Monday, nasa TV Maria, tapos Tuesday, nasan ba ako sa Veritas, Wednesday, nasa Baclaran Church, Thursday, natulog maghapon. Tapos Friday, first Friday, tapos kayo nandito po. Good evening. Tapos, Friday pala, nasa TV, nasa RV din ako kapon, nasa Veritas. So, first Wednesday next week, meron kang spotlight, di ba? Second Wednesday po, second Wednesday. Ala ko pero every Wednesday po, parang essentially sa Baclaran Church na rin tayo. Ayan, shoutout po sa inyo. Ayan, kay Marianita Sabando, kay Tita Glo Pila, hello, magandang gabi po. At good evening din sa mga nanonood sa atin sa iba't ibang pages sa mga parokya sa Diocese sa Malolos at hindi lang sa Diocese sa Malolos, kahit sa iba pang diocese sa Archdiocese sa Manila na napapanood tayo. Magandang gabi. Partner ko si Robin Aguilar. Good evening sa iyo yan. Oy, Robin. Puso siya ngayon si Robin Aguilar. Ayan, good evening. And sa mga Team Replay, magandang gabi po at nako, ang ganda ng kwentuhan natin. Nandun na tayo. Kay Ma'am Jel din ng Domino's S. Ma'am Jel, good evening po sa inyo. Yeah. Oy, nag-like din si Miss Margo Salcedo. Kausap ko kanina. Nako! Hello, Yusek, Margo Salcedo, no? Baka naman po. Baka naman. Actually nga, nakita ko meron niyang kajuwit niya si Jose Marichan yung video nun. Nakita mo ba yan, Pads? Oo nga po. Yeah. Opo. Last year pa tayo yun. Naku, sumilip na ba si Jose Marichan? Sumilip na kay Margo. Opo, kay Margo po. Opo. So, napakaganda po, Father, ng inyong paliwanag.
Nung ko pa po iniisip yan sabi ko, ba't kaya Melchizedek? Tapos si Aaron naman yung mas kilala natin na pare sa Biblia, pero seldom na maririnig natin yung Melchizedek. Sabi ko, siguro nga, kasi parang yung priesthood ni Melchizedek is something na cold talaga, tsaka nandoon yung desire. Unlike nung kay Aaron na dahil kapatid lang siya, ganun kumbaga dahil successor lang siya. Pero yung kay Melchizedek po ay kumbaga parang talaga inspired code at saka yung service talaga po. Actually, kung babalikan din natin, nagkaroon din tayo ng order of priests, yung Levites, no? From the family of one of the 12 tribes of Israel, si Levi. At yun nga po, actually, balik tayo ng konti, no? Hindi ko nakakalimutan ko idagdag to, no? From the order of the Levites, from the order of Levi, nagkaroon ngayon ng tradition ng priest under Judaism. Judaism to, no? In fact, who is one of the priests dito? Si Zechariah, yung mister ni Elizabeth, na alam naman natin ang magulang ni John the Baptist. Yan, dagdag ko lang po yan. Yun. Brother Carlo. Andiyan pa ba si Brother Carlo? Kuya Carlo, baka may tanong ka. Si Kuya Carlo po ay catechist po natin, Father, sa parokya Oo sa nga po, diocese. opo. Actually, saya na kwentuhan namin ni Brother Carlo nung nakaraang, yung very human, no? Ay kaya na pinanood ng mga bishop yung ating... yung practical aspects pa. Father, may tatanong po ako sa inyo. Yung reaction nyo dito sa first, doon sa unang sinabi ninyo tungkol sa theology of priesthood. Nung ako ay 13 years old, nag-assist ako sa isang marriage encounter class. At narinig ko doon sa pari na facilitator. Sabi niya, kasi grinupo niyo yung sacramento iba into 3. At ang kagrupo ng Holy Orders is Sacrament of Matrimony. Hindi ko alam kung ba't magkagrupo kayo Dahil ba nag-shift sila? Hindi naman siguro. Anyway, sabi niya, between matrimony and priesthood, kung hindi daw nagkasala si Adan at si Eva, walang pare. Kasi hindi kailangan. Pero yung matrimony, mananatili. Sabi niya, kaya nagkaroon ng pare kasi mga repairman kami. Kung hindi nasira ang sasakyan, hindi kailangan ng mekaniko. Pero yung matrimony, magpapatuloy. And I began to think na sa 7 sacraments, di po ba ang ministro ng matrimony is not actually the priest or the bishop. Witness lang siya. Ang talagang ministro ng sakramento ng matrimony ay yung mag-asawa mismo. Yes. So, ano po ang reaction ninyo doon sa kanyang sinabi na kung hindi nagkaroon ng fall, walang priesthood? Magandang first time ko lang din po narinig yan, no? Interesting, maski po ako napaisip, no? Actually, let's put it this way. Siguro, we believe in human progress. We also believe that eventually, magkakaroon at kakailanganin pa rin talaga ng leaders who will be leading us to worship, no? Although, of course, remember, balik tayo muli sa konting church history. Noong unang panahon naman, ang misa ay ginaganap sa household at yung misa ay ginagawa noong pater familia, yung padre de familia, kaya nga padre de familia. I think that eventually there will still be the priesthood since it's the will of God, since it is instituted by Christ, no? We believe that the priesthood will still be there. Yun nga lang, gusto ko rin yung title to ko, yung inyo pong sabi to ko sa pagiging repairman, no? Ang nakakatawa dito, share ko lang, no? And I think this is one of the topics that we missed last time. Nakakatawa kasi kami mga pare, wala namang kaming pamilya, wala namang kaming pero kami ang nilalapitan pag may marriage encounter, kapag merong mag-away yung mag-misis at yung mister, no? Ano ba kinalaman namin? Wala namang kaming pamilya. Pero ang nakikita ko po dito, siguro there is always that need for someone who will lead in prayer, someone who will pray for the people, at yun nga po, someone who consecrated the life totally, fully sa pagpapare. Kaya po, I think, no, sure, siguro that's valid point na kung wala yung fall, walang pare. Pero I think that eventually, sa akin lang po sa personal pananaw, no, in the history, in the progress of time, there will still be a need for someone who will lead in prayer, in worship. Sa mga kapatid natin Muslim, yan ang role ng mga imam. Actually, para silang prayer leader So someone who will lead in prayer and worship, and that is
one of the main roles of the priest. Yan po, Brother Carlos. Follow up po, Father Jan. Yeah, totoo yung point na yun. Pero yung essence ng priesthood, which is to offer sacrifice, kasi yung si Jesus naman talaga ay namatay at muling nabuhay, which is ang primary function ng pare is to confect the Eucharist. Pag wala yan, siguro, leader lang. Iba yung leader lang sa pare. So, baka may pare pa rin, pero wala siguro yung Eucharist. Mm-hmm. Posible ba? Kasi walang walang kailangang dugo na dumanak para sa dumanak kasi leader lang pwede pero hindi po ba kayo ay hindi lang basta leaders that's not the essence of priesthood, yung leadership. Kasi pwedeng mag-lead ang iba pero hindi pwedeng magmisa. So yun ang pinaka-core ng pare. Siguro parang ganun yung sinabi nung pare na facilitator at sabi niya hindi namin napag-aralan yan sa seminaryo. Kasi kung napag-aralan ko yan noon sa seminaryo during my time, baka iba yung estado ko sa buhay. Parang ganun yung sinabi niya. Hanggang sa ngayon, naiisip ko yung sinabi niya na yun eh. So, kaya when you explain the theology of priesthood, lagi sa aking tumatatak sa isip yung pinaka-core ng function ng pare, which is to confect the Eucharist. To consecrate na hindi ipinagkakaloob sa iba. Yung diakono can preach, can read the gospel, but cannot consecrate. So, yun po kaya naitanong ko sa inyo yung bagay na yun tungkol sa theology of priesthood. Opo. Actually, Brother Carlo, theoretical, categorical question yung what would happen to us if the fall didn't happen, no? It is really subject to so many speculation, no? Pero yun nga po, very important po na because the fall happened, the sacrifice of Christ should necessarily follow and happen as part of God's plan for salvation. Kung hindi nangyari yung fall, hindi natin masasagot yung tanong eh. Ako yun po ang pananaw ko. Naalala ko rin kasi tinanong din yan sa akin sa Compre. What would happen if the fall didn't happen? No, sabi ko, it's a theoretical, categorical question. We will never know. Pero yun nga, but the fall did happen. Kaya po, yun nga po, the essence, tama po yun, Brother Carlo, the essence of the priesthood, the Eucharist, one thing that priests can do that other people can't. Naalala ko, yung pare nung isang Thanksgiving Mass ko, sabi niya, yung tatlong bagay na magagawa ng isang pare na hindi magagawa ng ordinaryo. A, B, C. Madaling tandaan. Number 1, A, absolve sins. B is to bless. And letter C is to consecrate yung sa Eucharist. Yan po. Hirap, no? Parang compre. Ang ganda na sinabi mo. Happy fault. Yun po, ano po. Happy fault. Yes, sabi niya. Happy fault po, opo. Ang ganda ng sinabi ni Father, masigit ka na, kasi natawa ako. Kasi kung inisip ko, kung sa akin tinanong yan, sa compre, isa lang sasagot ko, Father eh. Sabi ko, hindi mo na itatanong yung question na yan. Pero, totoo. Tama. Di ba? Pero ako din po, Father, lumaki na talagang kapag sinabing pare, nasa picture ko na po nagmimisa. Ano po, natatandaan ko nung malit po kami pagka po nagluluto kami ng turon saging. Yung magtitira ko ng isang piraso ng pambalot, ipofry ko po siya ng naka-flat. Tapos ako nagmimisa kasi talagang gusto ko po maging pare actually nung bata po ako. Ang gusto ko po yung maging pare. Pero pare, bakit ba hindi pwedeng magpare kaming mga babae? Nako! Controversial tong topic na ito. Sana po hindi po ako kidlatan at hindi po ako ma-censure, no? O ma-excommunicate. Alam niyo po, ang dami-dami pong issues. Actually, there's so many issues. And this is a very sensitive topic. Siguro sabihin natin, there are certain things that women can do na kaya naman gawin ng mga kalalakihan. At minsan, ang akusasyon nga po, sexist or misogynist pa nga po, na lalaki lang po ang pwede maging pare. Ability-wise, may lahat naman ang kayang gawin ng kalalakihan, kayang gawin ng kababaihan. Actually, we have one thing that men cannot do, that women can do. What is that? Give birth. No? Hindi kami pwede manganak. So actually, mas marami pa nga po kayong pwedeng gawin, no? There are so many female good speakers
yung mga professor ko na mga madre, no? Sila Sister Bernie Dianson, si Sister Anisha ko, ang daming mga magagaling na mga madre na nagsasalita. And for sure, they would become holy and good priests. But to settle this, let's look into, ito, na tanong sa kompre to eh. There are two considerations, the theological and the dogmatic, no? Sa theology kasi, kung babalikan natin, by tradition, the Lord consecrated male disciples, no? Siguro sabihin natin, could this be cultural in nature? Kasi, remember, the Jewish culture is patriarchal, is a patriarchal society. Could it be, no? Pero remember that Jesus did not discount women followers. In fact, women and female followers are part and parcel of Jesus' ministry. Mary Magdalene, bago pa siya imalay ni Dan Brown, is said to be a follower of Christ. Mary of Bethany sat at the feet of Jesus, something that is reserved only to male followers. Pero tinanggap ni Jesus, kaya nga nagreklamo si Martha, di ba? So many people, like Martha, of course, in charge of the household. So many female followers. And I think, most likely, itong mga kababaihang pinagaling ni Jesus eventually became his followers as well. And you see, nakikita natin na, unfortunately, there is no mention in scriptures of a female ordination. So, kung titignan natin yung sa theoretical, sa theological, walang nabanggit eh. Walang nabanggit. However, as time went by, nakikita natin there are also deaconesses. No? Nakita natin in the letters of St. Paul, mayroong mga female assistants in the household, in the church. Pero yun nga eh, deaconess, not priest, not presbyter, no? They are assistants, but they are not of the rank or of the order of the priesthood. Now, siguro sa tanong natin, di ba, sabi naman ni St. Paul, kinakanta natin to, di ba, Gentile or Jew, servant or free, woman or man no more. We should all have equal rights. Siguro yun ang tanong natin, ano? Pero remember also that in the letter of St. Paul to the Corinthians, chapter 12, nabanggit na we are one body, but different parts. Sinasabi ito ni Sister Bernie Dianson, the corporate Christ. Iba't ibang bahagi, ngunit iisang katawan. Iba't ibang gawain, iba't ibang charism, pero iisa ang simbahan. Ngayon, we also understand the role of women this way. Hindi naman natin sinasabing bawal ang kababaihan sa simbahan. Pero nakikita natin in the long-standing tradition of the church, there was no mention of female ordination. Now, to set the record straight, if you may, in 1994 po, ito na-research ko to, no? Si Pope John Paul, dineclare niya na, yun nga, that the church judgment on women is not really misogynistic or sexual or parang sexist in nature, but there is really no mention talaga in the tradition, in the long-standing tradition of the church. Now, dun sa kanyang ginawa na guidelines, Ordinatio Sacerdotaliis number 4, dineclare niya na the church has no, and I quote, I declare that the church has no authority whatsoever to confer priestly ordination on women, and that this judgment is to be definitely held by all the church's faithful. End of quote. So, unfortunately, as we recognize the goodness and the greatness and the talent and the abilities of our women, of the women, in the long-standing tradition of the church ay wala po na nabanggit, even in the apostolic and even in the time of Jesus. And because of this declaration of Pope St. John Paul II, yun po yung stand ng church. Now, ito naman, in fairness, ang mga kababaihan, actually, minsan nga po, umbiruan, mas marami pang babae sa simbahan kaysa kalalakihan, no? We also recognize the vast experience, contribution of the women in the church. Kaya nga po, yan, mga madre, mga katekista, mga lingkod, mga MBG, lektor, commentator, Legion of Mary, Mother Butler Guild, CWL, AP, DMI,
may daming ginawa na mga kababaihan at taas noo tayo, nagpapasalamat tayo sa mga napakagandang contribution ng kababaihan sa pagbubuo ng simbahan bilang katawan ni Kristo. Siya ang ulo, tayo iba't ibang bahagi, ngunit isang katawan. Father, question po dyan, Father. Yes, follow-up question. Yan ba? Sa admission of women to priesthood na meron ng dokumento ang simbahan, di ko alam kung kay Pope Leo XIII ang umpisa, then John Paul II. Yeah. And then si Pope Francis yata nag-issue din ng letter. Ang sinasabi ng mga theologians, Catholic theologians, na pro-women ordination, bakit hindi maglabas ang Papa ng isang infallible statement para matuldukan na yung debate tungkol dyan? Kasi walang weight ng ex-cathedra yung letters pagdating kay Pope John Paul II. It remains open for debate of theologians. So, bakit din nila mag-issue ng infallible statement ang Papa? I have the same question po, especially when I was asked of this during my comprehensive exam. Yun actually yung binato ko dun sa nakakatawa kasi, di ba, yung panel yung nagtatanong, ako nagbato sa panel, bakit nga ba hindi maglabas ang Pope? The same po, Brother Carlo, nakakatawa, pareho tayo ng line of thinking, bakit nga ba hindi maglabas ang Pope ng isang infallible statement regarding the role of women? I don't know. Siguro, ano na rin to, let's put it this way, ayokong sabihin, kasi baka mamaya kidlatan na may manoob na bishop, no? Let's put it this way, let's leave it to the Holy Spirit to work. Let's leave it to the Holy Spirit to work, no? As much as we want a definitive statement, no, but I think it's also the work of the Spirit moving in the church. I don't know what will happen because of the synod on synodality. We listen to the different voices. Yung Amazon nga po, di ba, naging controversial kasi nga parang tila sinasabi ni Pope Francis na he's opening the gate, lalo na po doon sa kanyang letter dun sa Amazon bishops, no? Let's let the Holy Spirit work. I think that's the safest answer. Pero yun po, ang nakikita ko rin po na pwedeng mangyari talaga is, I don't know, bakit nga ba? Siguro nga, let us let the Holy Spirit work po. Maybe, just maybe, time will tell, hayaan natin ang Espiritu Santo kumilos kung dyan po talagang para matuldukan na itong issue na ito. Yan po. Actually, hihintay ko kaya yun, Father? Hindi ko alam. Actually, Father Kevin, Brother Carlo, Sister Pearly, ngayon ko lang na pag-reflect lang yan, no? Bakit hindi nila inaano. Pero I was looking at the example of Mary, kasi si Mama Mary hindi naman niya inano yung sarili niya na, oy, anak ko si Jesus, dapat ako maging leader diyan, di ba? Yung humility siguro kaya silent din, as silent as Mary. Tama yung sabi ni Father Kevin, let the Holy Spirit, do its course. And in terms of sa mga babae, andiyan si Mama Mary, andiyan yung kwento ni Father Kevin, 'di ba, na mga babae sa Biblia na tumulong kay Jesus na naging significant din. But basic talaga, Father, 'di ba, sabi nga natin yung mga pare is alter Christus, 'di ba? Yun yung natutunan ko sa seminaryo So, being an alter Christus, minsan yung isa yung sa mga reason na nababasa ko, narinig ko, paano nga magiging babae, alter Christus nga, di ba? Parang ganon. But anyway, that's, bigay na natin sa mga tagisan ng talino, sa mga theologian yan. Nga po, hindi po theologian tong topic na itong usapan to. Kaya muli, paglilinaw, no? Hindi po kami theologian. Huwag nyo po isa-silence, huwag nyo po excommunicate. Ito po, sa mga audience po natin, ito po ay isang healthy conversation. Parang nagkapilan tayo, tapos nagkwentuhan tayo, di ba? At bandang kape at kampay. Kape at kampay. May natutunan tayo. Yun naman din ang purpose ng Maripate. Kaysa yung pinag-uusapan natin kung sino-sino, di mag-Maripate na lang kaysa mag-Marites. Di po ba, Sister? At saka Kuya Alan, we are confronting
kung ano talaga yung sitwasyon. Yes. Hindi pwedeng umiwas tayo ng umiwas Yes. diyan sa sitwasyon na yan. Like Father Kevin, kasi parang nakikita ko double effect sa simbahan yun. Hindi pagtanggap sa mga kababaihan bilang pare. On one hand, may mga, I don't know kung totoo to, may mga Anglican priests na pupunta sa Catholic Church because of their decision to admit women to priesthood sa Church of England. May mga ayaw, hindi komportable sa ganun. And on the other hand, meron din namang mga madre siguro na nagsiship din to Church of England and to other bodies like Episcopalians dahil din sa admission of priest. Parang dalawa may umaalis, may pupunta rin sa atin. Anong tingin niyo dyan? Ano yung pinaka-net effect dyan? Oo. Actually, may nabasa din ako, no? Actually, na-research ko lang. Ito, galing ito kay Jason Evert, no? It's an article entitled, Why Can't Women Be Priests, no? Naging issue din dito yung vocational crisis, no? Kung kulang ang pare, bakit hindi tayo mag-ordain ng kababaihan, no? Napaka-valid na point din yun. Actually, kahit naman po sa ibang Christian denominations, actually, ang amin pong kapitbahay dito, United Church of Christ in the Philippines, babae po ang pastora nila, no? Shoutout kay Pastora Nimpa. Mga friends ko po yan, mga ating kasama sa ating ecumenical prayer, no? Let's put it this way, ano yan pendulum swing po yan naalala ko, no? Ang buhay daw ng tao is a shift from one extreme to the other. From the traditional to the liberal, no? And in the church, there has been so many pendulum swings that happened, no? Actually, seminarista pala ngayon, dati, topic lang namin ito ni Padre Jeff isang araw, yung mga clerical, hindi ka mapag-clerical pag di ka pare, no? Pero ngayon, naalala ko, nakita ko, senior high school seminarya, nag-clerical na nung seminarista kami. Gustong-gusto namin mag-clerical, bawal. Bawal daw. Now, regarding the Church of England and, well, the shift to the Episcopalians, etc., every church has that pendulum swing. And yun nga, that pendulum swing is the work of the Holy Spirit. Let's put it also that way. Siguro nga, there's always that search for greater meaning in life. We shift from one to the other. And if we stop in the middle, wala nang growth. Diba? Pag tumigil na mag-swing ang isang bagay, ibig sabihin wala nang paglago Let's look at the shifting of the, yun nga, sa female ordination, some priests not comfortable having women, co-priests, some are more accepting. Let's look at this as a way of the discernment of the Spirit. Saan nga ba tayo dinadala? Tandaan natin na Espiritu Santo ay hindi lamang exclusive sa ating mga Katoliko. Ito ay kumikilos sa lahat. At sa tingin ko po, Brother Carlo, itong nangyayari for the previous years, it's the Spirit working. Maybe the Spirit also has his way of breaking. May mga binabasag, may mga sinisirang mga pananaw, at meron din ng mga binubuo. Diba? Sabi nga ni Jeremiah, if I'm not mistaken, yung pot na binabasag, tapos bubuuin muli. Maybe that is the Spirit's way. Again, as our gospel reading today, this 22nd Sunday Ordinary Time states, the thinking of God, ang pag-iisip ng Diyos ay iba sa pag-iisip ng tao. So we could only leave things to speculation. We are not privy to their affairs, but we believe that the work of the Spirit, it has its way of breaking and building again. Baka nga may winawasak, baka rin may binubuo. At makikita lang natin to sa mga darating na panahon. Amen. Nako. Di ba? Ako naman po, Father, joke ko lang din po yun dahil nare-recognize naman po natin talaga yung mga kakayanan ng mga babae, pero still yung tradition natin, kasi kung sabi mo kanina, dapat noon si Jesus nagtumawag na din at nag-send ng kababaihan. Pero like Mary, di po ba? Hindi man natin tanggapin yung ordination, pero maraming pamamaraan, kumbaga, na pwede nating gawain, yung gusto nating gawain para sa kabanalan ng ating sarili at ng ating kapwa. Natutuwa po ako, Kuya Alan, Kuya Carlo, na talagang nag-research si Father. Nahihiya ako, natutuwa. Pero alam niyo po, mga Kamari Faith, mga katikistang nanonood,
tingnan niyo po, ito po yung ating programa na ang layunin po talaga ay mag-catechize. Wala pong involved na pera dito. Wala po token si Father yan, kundi palakpak lang. Sa amin pong mga gumagawa dito, sa lahat, wala pong involved na pera. Yung time, yung effort, ito po ay para tayo lumago. Ano po? Para tayo ay lumalim sa ating pananampalataya. Sa habang nalalaman, kumbaga natututunan natin, natutuklasan natin yung katuruan ng simbahan, lalong lumalalim ang ating buhay bilang Katoliko, bilang Kristiyano. Ano po, Amen. Thank you po, Father. Ano po, Nako, nag-research ng gusto. Oo, sister. May biro nga di ba, Father, doon sa ating didiscuss ngayon, di ba? Ang gulo-gulo. Isa lang ang biro ko dyan kasalanan kasi ni Eva yan Kung di ba naman... Huwag ganun! Tol! Joke lang, kaya nga biro di ba? Okay. Apo, sabi ko nung kanina, di ba, happy fall po yan. Dahil doon, maraming magandang nangyari. Di ba, even yung Vatican II po, madaming umalis, madaming pero yung pag-ihip ng Banal na Espiritu sa bawat isa, napipurify ang lahat. Ano po? Father, di man doon sa way na gusto natin, pero yung alam ng Diyos, yung the best way kung saan tayo ay magiging mabuting tao. Father, yung dahilan ba ng bakit lalaki ang pare, may significant ba yun dun sa pagbibigay ng sacraments? May connection po ba yan? Yung sacraments, di ba, magbibigay ka ng binyag, meron po bang, ano po ba significance siya sa priesthood? Alin, yung pagiging pari na lalaki? Significance ng priesthood sa other sacraments. Yung priesthood to the other sacraments. Yung ba isa bang pwede naman magbinyag ang babae. Hindi, yung ba isa rin ba yun sa mga basis? Kasi, di ba, kung ano yung significance sa sacraments, probably, may basis din yun siguro. Bakit ganun yung naging kalakaran natin na lalaki ang pare? Opo. Sige po. Let's go to our to the sacramental theology naman po grabe talaga 'tong pinasok ko. Kompre ata to Buti na lang Loyola School of Theology prepared me well for this. Shout out sa LST. Tandaan po natin that the sacraments, ibalik tayo sa definition ng sacrament, no? The sacraments are instituted by Christ to confer grace, di ba? Visible signs of an invisible reality instituted by Christ to confer grace. Napakalaking tungkulin at responsibilidad na sa pare, sa mga taong katulad namin, sabi ko nga po, imperfect, marupok, mahina, na ipagkatiwala itong mga visible signs of an invisible reality that confer grace. No? Yung pagbibigay lang po ng biyaya, napakalaking tungkulin at responsibilidad na. Pero yun nga po napakahalaga po dito yung training and formation para po ikaw ay makapag-carry out talaga ng the celebration of the sacraments. Alam niyo po, yung sa binyag, one of the joys that, siguro personal sharing na to, more than the theological, no? Isa sa mga joy ko po bilang pari ay magbinyag. Nung diakono po ako, ang career high ko po, career high talaga. Pinakamarami ko na binyagan sa isang upuan 154 talaga na magapo yung kamay ko, no? Pero kasi tandaan natin ang tao ay uhaw sa biyaya. Ang tao ay naghahanap ng biyaya, naghahanap ng grasya. Siguro sabihin natin, hindi naman magsisimba yung bata pagtapos, no? Pagtapos papinyagan, hindi na babalik. No, may mga ganyan Pero uhaw ang tao sa biyaya, nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil nagkaroon ngayon ng isang consecrated na grupo ng tao na ang gagawin lang talaga ay mag-dispense, gumawa ng sacraments. At yun nga po, balik tayo muli sa kwentuhan natin last time, no? Kaya nga po kami walang pamilyang sarili kasi isipin niyo po, no? May emergency, si Mrs. manganganak, sino uunahin namin, di ba? Kaya nga po, ang biruan, ang katotohanan is, isang napakalaking tungkulin. Lalo na po, no, sa amin, ang binyag, mabigay. Kahit na po minsan yung wala namang guarantee na yung bininyagan mo magsisimba every Sunday, na yung batang bibinyagan ay mapapalaki na masusubaybayan. Next time na labas niyan, di ba, kapag nakakulay puti, di ba, pag binibinyagan, nakakulay puti. Pagbalik niyan, sunod nakakulay puti, First Communion. Sunod nakakulay puti ulit, Compil. Sunod nakakulay puti ulit, kasal na, may kasama na.
Minsan, hindi lang 2, 3 pa silang lalakad sa altar, di ba? Nasunod na kulay puti niyan. Ano na, yung nakabarong na, may biyak sa likod, no? Yung aring, kumbaga po, napakalaking tungkulin. Yung sa binyag pa lang po eh. Isa rin po sa joys ko po, recently na na-discover ko po, is the Sacrament of Reconciliation. And honestly, the Sacrament of Reconciliation has brought me so much consolation, no? Siguro nga kasi tayong makasalanan, makarinig tayo ng kwento ng kapwa makasalanan, siguro gusto rin nating matuto at sabihin, yung sinabi ko dito sa taong ito, dapat ginagawa ko rin. Totoo yun. Ako po ay palagi nagpapakumpisal po sa Baclaran Church kapag po may schedule po ako ng Wednesday. At honestly po, yung 1 oras na, minsan sunod-sunod, no? Parang pila talaga. Minsan, inaawat na po ako ng susunod na pare kasi every hour nagpapalit kami. It brings so much consolation as a priest to listen to confession of people who have gone so far away and astray from the church for a long time. O mga huling kumpisal, yung kasal 30 years ago. Yung huling kumpisal, nung nakumpilan, nung first communion. Bilang pare, it is humbling that we are instruments of grace, sinful and weak as we are. Sabi nga, ito, for sure, dogmatic question to, no? Pwede naman magkumpisal ng direkta sa Diyos. Bakit pa kailangan dumaan sa pare? Let's put it this way, we are also human persons. We also go through the same struggles as yours. And we believe that the church is a community of helping one another, wounded sinners, wounded healers. Lahat naman tayo wounded healers eh. Lahat naman tayo sugatan. At magtutulungan tayo ng bawat isa patungo sa kabanalan. At ito, bilang instrumento ng Diyos, as Christ working in us, yes, we are also weak and wounded and sinful. Pero we help one another because Christ is working in us. Isa din po, no, na maganda yung kumpil. Of course, pang bishop yon. Doon tayo sa kasal. No? Sa kasal po, ang isa din po sa mga consolation ko po sa kasal, sa panahon ngayon, people still believe in marriage. Believe it or not. Siguro nga, marami lang nagsasabi, mahal kasi ang kasal. Kaya lang po bilang kura paroko, isa po sa mga naging advokasya namin, yung kasalang parokya. Ginawa namin kasalang parokya, hindi na kasalang simbahan eh. Hindi na kasalang bayan. Kasi kahit sa munisipyo may kasalang bayan. Kasalang parokya o sama-samang kasalan sa simbahan. At alam nyo po, minsan nga po yung ano lang, financial lang yung talagang concern ng mga ano. Pero ang joy po namin, alam nyo po, kapag may kasalang parokya sa aming parokya, pati gown, sing-sing, kahit yung simpleng reception, sinasagot po ng parokya. And so many people are very thankful to the church. Kung walang simbahan, paano na yung pagsasama namin? Which brings me now to the last na sacrament, yung Eucharist. Alam niyo po, one of the joys that I have as a priest is to celebrate the Eucharist. Alam niyo po, minsan, nakakarinig ako ng mga pare na papagod magmisa. Ako napapagod din po magmisa, no? May tawag kami dito, yung First Friday, WWF, no? Wasak na wasak First Friday. Kasi 6:30 may misa ka na, alas 8, alas 10, alas 12, pati lunch break may misa ka. Babalik ka ng alas 3, mag-aalas 5 ka pa, mag-aalas 6 ka pa ng gabi. May kasama ang Holy Hour. Pero alam niyo po, sa pagsisimba, sa aming celebration of the Eucharist, ako, honestly, I feel most alive when I celebrate the Eucharist. And I make it a point to prepare for the Mass, to dress well. No? Napalaga po yung maayos yung damit mo eh. Honestly, we also invest in our vestments. Kasi syempre gusto natin makita na attractive ang pare, no? Na we also take care of ourselves of how we look in front of the altar. At the same time po, ang isa din sa mga gusto ko po dito, yung after the Mass, yung lumalapit sa tao, tayo pagkwentuhan, nagbe-bless, no? Actually, kahit pandemic, nagpapabless ako ng mga tao. Pero yun nga po eh, one of the joys of the priest is celebrating the Eucharist is because that is our life. At sa tingin ko po, kung mas mamahalin po ng tao ang Eucharistia, kung mamahalin mismo ng pare ang misa. If we priests learn to love the Eucharist, I think people will fall in love also, and fall in love so many times and also learn to love the Eucharist. So ito po, just an experience of the priesthood na hopefully po sa question niyo po regarding the celebration of the sacraments. Muli, tao kami, ngunit binigyan ng napagandang biyaya at sa aming karanasan po, isang karangalan na maging instrumento ng grasya para sa bayan ng Diyos. Amen. Father, may question po dito sa comment
sabi ni Marianita Sabando, Father, sa atin na mga Katoliko ay pari lang talaga ang may authority na magbinyag. Pero sa ibang sekta, kahit babae ay nagbibinyag doon sa mga na-recruit nila, kahit sa drum lang na may tubig. Drum may tubig. Tama ba yun? Yun ang tanong niya. Okay. So, sekta po ito. Kailangan natin qualify. Ito po ay sekta. Hindi po ito katoliko-kristyanong simbahan. No? Let's put it this way. Of course, what makes our celebration different? We believe in the sanctity of the sacrament. Balik-balik tayo sa sacramental theology. Visible signs of an invisible reality instituted by Christ to confer grace. So, iwag lang sana drum, no? Ito tinuturo sa amin to. Minsan guilty ang mga parokya na to namin, no? Wala kaming baptistry, eh. Paano ba naman, eh? Wala kang choir loft, wala kang lugar ng mga santo, pagpapagawa ka pa ng baptistry, di ba? Again, the importance of the place where the sacrament is done, no? At the same time, a sacrament, it is the invisible reality na grasya to ng Diyos. At kami po ay daluyan lamang at instrumento lamang ng grasya. At yun nga po, yung tungkol po dito sa mga sekta. Muli, sekta po ito, no? Sekta. Hindi po sila kailangan natin qualify nga anong sekta ba to, no? Pero muli po, sa Katoliko-Kristyanong pananampalataya, sakramento ang binyag. Hindi lang basta ritual, sapagkat ito ay merong dinudulot na grasya. At ang grasyang ito conferred and communicated through the different signs, the water, the oil, the white garb, etc. Kaya po, yung sakramento, magandang pag-aralan, maintindihan, ma-appreciate. Nang sa gayon po, sabi ko nga po, no, ito ay mas pahalagahan natin at hindi tayo madaling ma-sway ng ibang sekta o ibang pananampalataya. Father, meron po akong follow-up question dyan sa question din na niraise sa inyo tungkol sa binyag. Kasi di po ba yung Sacred Congregation for Divine Worship nag-issue siya ng decree at kasama doon sa in-issue niyang decree yung rite of baptism administered by catechist when no priest or deacon is available. In other words, catechist can be an extraordinary minister of baptism, although hindi yan napapractice dito kasi andyan naman yung ordinary minister. So, ang unang tanong ko po ay, ang unang po siguro, bigyan nyo kami ng konting guideline tungkol dyan. Of course, that will not happen. Napakadaming pare o diakon na pwede magbinyag. Ang pangalawa, doon sa konektado sa question ni Kuya Alan, yung catechist doon, hindi naman binabanggit kung babae o lalaki as extraordinary minister. So does it mean pwedeng extraordinary minister of baptism ang babaeng katekista? So yun po ang tanong. Very beautiful question. Actually, kasama din po yan sa akin na research. O, di ba? Talaga nagre-research tayo. Regarding that, no, napakaganda po yung term at ma-recognize natin term na ordinary and extraordinary minister. When we talk of the ordinary minister, remember, sa sacrament, meron tayong matter, form, and minister. The proper matter, the proper form, or the prayer, at yung minister, those who will be in charge of the celebration. Of course, the ordinary minister is the priest, yung pare. Pero in extraordinary cases, in danger of death, in the absence, in absensya ng pare, no? Meron ngayon tayong tinatawag na extraordinary ministers. Balik tayo ng konti sa EMHC. Kaya extraordinary minister of Holy Communion kasi the ordinary minister of communion is the priest. No? Kaya pare talaga dapat nagpapakomunyon, ngunit dahil sa dami ng tao, kaya meron tayong extraordinary minister. Now, regarding the catechist, I think yun po yung beauty nung nilabas na guidelines. Hindi sinabing male lang. And remember, in the common priesthood, in periculo mortis, in danger of death, any baptized person can perform emergency baptism. Lalo na po yung in danger of death yung bata. Pero ito po yung guideline, no? Remember that baptism, lalo po kapag nag-survive ang bata, will have to be completed. Kailangan makumpleto yung rite. Dadalhin mo pa rin sa simbahan. Dadalhin mo pa rin sa parokya. Lalo na po kapag nakasurvive po yung bata. Yes, we thank our lay faithful. Kaya nga po shinare itong common priesthood kasi
ito pong mga bagay na ito, beyond our control as priests. And of course, we cannot divide our bodies into several parts para po yung kamay nagbibinyag, yung kamay nagkukumpil, yung ulo nag-homily. We cannot divide it. Kaya we need the help. And I think that's one of the role of the priests to empower the faithful. Pero muli po, under the guidelines, kapag po na binyagan ng emergency in the extraordinary form, kapag po nag-survive ang bata, nagkaroon ng good health, it would be prudent and actually it follows necessarily dalhin po yung bata pa rin sa parokya for the completion of the rites. Kasi po, sa binyag ng extraordinary form, di ba? Kasi importante, alam mo yung formula. Kuwari, Procopio, I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. 3 buhos, that's it. Binyagan na yung bata. Pero pag yung bata in good health, badalhin po sa parokya para po ngayon ma-complete yung rites. Muli, ang ganda po nung sa guidelines, walang sinabi kung lalaki lamang. Pwede ang kababaihan because that is the exercise, part of the exercise of our common priesthood. Iyon. At sabi ni Kit Bantigi po dito sa nag-comment sa atin, fall in love to Christ always to receive ng Eucharistia po ng buong puso po at ramdam mo buong misa mula sa salita ng Diyos. And sabi ni Lorna Asio, I'm proud to be a Catholic. I really love this church when I learn the beauty of the sacraments. Iyon. Amen. Amen. Nako, Father, medyo punta naman tayo sa personal na bagay, ano? Ang dami, sabi mo, busy ka, masyadong busy, ang daming kailangan gawin. Pero, kamusta naman po yung prayer life po ninyo? Nako, yan, napakaganda, no? At alam niyo po, mga kapatid, mga kamarifate, no? Lahat ng aming ginagawa, kapag po wala pong prayer life, lahat po ito nagiging routine. Honestly, nagiging routine. Kasi ang dali lang magmisa. Honestly, ang daling magmisa. Ang daling kabisaduhin ng formulas. Kahit nakapikit you are indeed holy, O Lord, in all creation, that gives you praise. Kahit di Eucharistic prayer trip, pwede mo kabisaduhin Ang daling magmisa, ang daling magbinyag, ang daling maghanda ng homily. Madali po lahat. Pero kung ito ay hindi ginagabayan ng panalangin, lahat po ito paulit-ulit lang. Routine lang. Napakalaga po bilang pari po yung prayer, no? Lalo na po yung pagising sa umaga, yung morning prayer. The liturgy of the hours, actually may share ako sa inyo, no? If there is one promise that we make for ordination, that is not to celebrate Mass every day. Wala yun. Ang promise namin sa ordination is to pray the liturgy of the hours for the faithful every day. Yun ang pangako namin. Ipanalangin kayo sa bawat oras, lalo na sa pamamagitan ng liturgy of the hours. At alam niyo po, itong liturgy of the hours has been very helpful and sustaining to me, no? Kahit nabiyahe, kahit pagod minsan nakakatulugan ko na nga. Ngayon dati kasi breviary Ngayon, cellphone na, minsan natulog ka, babagsak na lang sa'yo yung cellphone kag liturgy of the hours. Pero po kapag hindi po napag-liturgy of the hours kulang. Si Voltaire nanonood, shoutout aking sakrisan, may taga-Paumbong, Bulacan ito. Alam niya, actually kaya minsan ako nalilate sa misa, kasi bukod sa late na nagigising, tinatapos ko talaga yung liturgy of the hours. Hindi ko shortcut We finish the liturgy of the hours and that is part of our dedication, no? Hindi na po liturgy of the hours. Importante din yung devotion to the Blessed Mother. One thing I learned sa minor seminary, bilang batang minor, sa Our Lady of Guadalupe Minor Seminary is the love for the Blessed Mother. The Rosary, no? The Marian devotions, napakahalaga po niyan. And that love for the Blessed Mother is very important in the life of a priest. Kung merong babae sa buhay ng isang pare, ito ay walang iba kundi ang mahal na ina at ang kanyang sariling nanay. Third and finally is a devotion to the saints. Napakahalaga din po yung buhay ng santo kasi mga santo po, ito po yung gabay namin sa pang-araw-araw na buhay. An alternate, ito po, personal sharing na rin po, an alternate for the gospel reflection every daily mass. We say that we share to the faithful the lives of saints. Alam niyo po kasi minsan yung nababasa sa gospel,
umuulit din sa Sunday. Of course, we have the cycle ABC, and you have the year 1 and 2 for weekday mass. At minsan sabi natin, homily ko na to. Anong yung homily ko? Of course, you could preach about the first reading, but one thing that I learned in the seminary, especially sa Society of Jesus, and even as I do it as a priest, I preach about the saint of the day. Napakarami nating matututunan sa mga santo. Tandaan natin ang isang kataga na konektado sa kwento ni San Agustin. Every saint has a sinful past. Every sinner has a saintly future. Kaya po, napakarami natin matututunan sa mga santo. I think yun po yung tatlong naging gabay ko po bilang pare sa buhay panalangin, the Liturgy of the Hours, devotion to the Blessed Mother, and of course, the intercession of the saints. Yan. Nako, ang ganda ng sinabi ni Father. Sister, Brother Carlo, baka may tanong pa kayo kay Father bago tayo magpunta dun sa ating laro, sa ating fast talk. Masusubukan natin dito si... Oh! Opo. Promise. Sige nga, Kuya Alan, sige po. Ayan. Father, meron tayong mga questions kagaya ng sinabi natin. Pero syempre, lalagyan natin ng timer. So may timer tayo. Ayan. Uy, 97 viewers tayo ngayon. Shoutout sa ating 97 viewers. Yan. Daming nanonood. Daming nanonood. Sana po wala po hindi po makidlatan, no? Yan, 98 na. Salamat sa mga 98 viewers natin. Thank you sa mga nanood at sana po may natutunan. Ako, marami po kayo matututunan. I-replay nyo po. Kung ngayon lang po kayo nanonood, ang pinag-usapan po namin is about priesthood. And in relation to the sacraments, yung mga theological and biblical foundation. 100 na. Nag-100 na tayo. Nag-100. Tumataas na. Ito na, pastok na raw eh. Marami nang magmamarites na. Pasok. Okay, in 2 minutes, so it's either complete the sentence or mamimili lang, Father, okay? So, patay tayo dyan. May pass naman, di ba? May pass. Meron naman. May pass naman. Okay. Sige, simulan na natin. Sige. Let's see. Yan. Ako ay nagpari dahil mahal ko ang Diyos at pasalamat ko ito sa Panginoon. Yon. Maliban sa iyong obispo, sinong obispo ang iyong inspirasyon? Si Luis Antonio, Cardinal Tagle. Yan. Rosario o Nobelario? Rosario. Eskwela o parokya? Parokya. Yan. Pari na malapit sa'yo? Si Father Jeff Manlapig. Panoorin niyo po, Kape at Kampay. Magbabalik na po kami this Friday sa TV Maria. Yon. Pare na ayaw mo? Secret. Pass. Si San Jose o si Maria? Nako, pwedeng pareho. Yeah, kasi pareho. malapit sa aking puso. Oh. Ayan. Lights on, lights off. Father. Lights up, lights up, lights up. Okay. Chocolate or happiness? Happiness. And things that makes you happy? Things that makes me happy, other than the priestly life, basketball. Basketball. Masaya ako dahil? Masaya ako dahil nakakapaglingkod ako sa Panginoon. Ayan, amen. Thank you, Father. Maraming salamat sa pag-share mo. Ang ganda. Parang Boy Abunda ng dating. Mahirap yun Sinabahan ako dun Nag-aantay ako ng sex or alam mo na. Sasagutin ko sana Toblerone. Pero magandang laro yun eh. Exciting. Tsaka, syempre, marami tayong natutunan. Sister Pearly. Wala na po ako masasabi. Natutuwa ako doon sa fast talk mo. Buti na lang di mo kami ginaganyan, Kuya Alan. Ay, sa kasi susunod magpapas din ako. Sa susunod po, sister, kayo na raw po. Brother Carlo. Take away. Take away na po ba? Yeah. Take away. Well, ang masasabi ko lang po dito sa part 1, yung practical aspects natin. Dito sa part 2 naman, I think the theological, biblical aspects of priesthood. But I can say that in general, really, priesthood is a gift. Isang regalo sa simbahan at isang regalo din sa akin. Yung appreciation ng gift na yan has
has to be lived every day. At idinadalangin ko na patuloy nawang magpadala ang Panginoon ng mga manggagawa sa ubasan, because I'm aware of the shortage of priests nowadays. Pero alam ko na hindi magpapabaya ang Panginoon sa pagpapadala ng mga marami pang manggagawa sa kanyang ubasan. Kailangan lang din sila siyempre ipanalangin, dahil hindi lang yung pagiging divine ng priesthood, kundi yung human aspects of it. Yun lang po ang aking takeaway ngayon. Sister? Kasi po, agree din po ako kay Kuya Carlo. At saka, yung kumbaga ako din, I appreciate po yan. Ang mga pari ay regalo. Ano po? Sila ang presensya ng Panginoon sa atin. At bilang mga katikista, ano po, sabi nga kanina, yung common priesthood, ang atin po na manggampanin ay hindi lang din kung ang mga pari po ay sumusunod kay Kristo, tayo din po mga katekista ay sumusunod kay Kristo. Pero ang sabi nga, ang challenge po sa atin nowadays ay hindi lang basta sumunod kay Kristo, kundi maging Kristo din po sa ating kapwa. Maging presensya tayo ni Kristo sa ating kapwa, mananampalataya, makakapwa man natin ka mananampalataya or hindi. Maging Kristo tayo sa ating kapwa. Amen. At sa akin naman po, Father Kevin, Brother Carlo, Sister Pearly, ang takeaway ko dito is ang pare, gaya na sabi ni Brother Carlo, bigay sa atin ng Panginoon. Ang isang pare ay tao rin na kagaya natin, na ang piniling buhay ay buhay ng paglilingkod. Kaya bilang isang laiko na kagaya ko, ay dapat nandoon yung aking mahabang pasensya sa pag-iintindi at pagtulong at pagmamahal sa mga pari, dahil ang pari po ay gaya nga na sinabi natin na biyaya. Ang pari po ay pinadala ng Diyos para sa atin upang tayo'y gabayan. Ang pari po ay hindi po dapat natin bilang isang laiko, hindi po dapat natin kumbaga ay nilalabanan. Pwede, sabi nga po ni Father Kevin nung nakaraang part 1 natin, pwede naman natin kausapin ng pari ng maayos. Pwede naman nating makipag-usap sa pari ng maayos. At ang pari din po, sabi ni Father Kevin, ay isang earthen vessel, isang kagaya rin natin na minsan marupok, minsan nababasag, minsan nagkakaroon ng mood swings, na kagaya rin natin bilang isang padre de pamilya, bilang isang nanay, minsan napipikon din tayo dahil tao lang din sila. Kaya nandoon sana yung ipagdasal natin ang bawat isa, ipagdasal natin yung mga pare na sana po ay lalo pang humaba yung kanilang pasensya, lalo pang lumalim ang kanilang pagmamahal kay Lord, at ipagdasal natin na magkaroon pa ng maraming bokasyon sa pagpapari, dahil talagang kailangan natin ng mga tagapaglingkod na tutulong sa atin para mailapit ang lahat sa Diyos. Amen. Father Kevin. May isang question dito na pinaghandaan ko na hindi na itanong. Bakit hindi pwedeng pagbotohan ang pare? No? And I think very much connected to what Brother Carlos, Sister Pearl, Tito Alan mentioned, no? Priesthood is a gift. Misteryo actually. Minsan po, alam natin, kwento ng seminaryo, sa lahat ng dumaan seminaryo. Bakit yung mga banal, yung mga prayerful, no? Hindi nagiging pare. Pero yung mga, sorry po sa term ko, mga siraulong katulad ko, no? Yung mga natutuloy, no? Kaya, let's put it this way, my dear friends. The priesthood is a gift. It's not, though yes, we have to work for it. We have to go through formation. We have to give our best attitude and behavior. We have to be formable. We have to be docile and obedient. No, you have to work for your degree, etc. You have to learn from experience and ministry. Pero sa huli, ito yung regalo. Yung regalo po na hindi po napapagbotohan. Yung regalo na hindi nadadaan sa pasikatan. Yung regalo na hindi nadadaan sa paramihan ng viewers o likers. No, kasi lahat naman po kami pare, no. Kaya nga po ito yung magandang paalala po sa aming mga pare, no, na regalo ito. At bilang regalo, ito ay dapat mong ingatan, number 1. Number 2, ito ay dapat iyong gamitin.
At pangatlo, ito'y dapat ay yung palaguin. The three things that we do with gifts: you take care of it, you use it, and you let it, make it grow. No, palaguin siya. Misteryo din po ang priesthood, no? Kaya nga po minsan nagtataka tayo, no, bakit nagkamali ba ng latag ang obispo? Bakit pataging pari itong taong ito, no? Marami tayong mga reaction ganyan, lalo po kapag yung pari po ay hindi favorable sa atin. Pero yun nga po misteryo. It is God's gift. Sabi nga ng gospel reading natin ngayon, we're sometimes thinking not as the Lord does, but as human persons do. At bilang misteryo, no, it just brings us to awe and respect, no. Yung sasabi natin, mysterium tremendum et fascinans ni Rudolf Otto, kung naalala niyo ang inyong theology, no. Napapamangha ka na lang. At the same time, sa pagkamangha na ito, patututo tayo magpasalamat, magpahalaga, at panghuli ay magsumikap na maging banal. Pray for us priests. Again, as I mentioned last meeting tuloy parang klase, no? As I mentioned last time, we are not perfect. Pray for us. Confront us if we are doing something wrong. But most importantly, let us work together. Sabi nga po kanina sa ating discussion on the theology of the priesthood, we are one body, different parts, but we have one head. Iba't ibang bahagi, ngunit iisang katawan. Pinaghati-hating tinapay, ngunit iisang simbahan. Ikaw at ako ay isa kay Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nako, thank you so much Father Kevin sa iyong pag-share at pagre-research. Nako, marami kaming natutunan. Ayan. Hindi ko nakita. Ayan. Dogma na yan, ha? Dogma Coms yan. Dogma Coms ng LST. Talagang nagbasa ulit ako. Opo, maraming salamat po sa pagkakataon. Maraming salamat po at nako, sana po ay hindi kayo magsawa at maganda, marami raw natutunan. Sabi ni Rosario Soriano, magandang gabi po, husay po, salamat po sa inyo. Sabi ni Glo Pila, ang pari ay pag-ugnay sa Diyos at tao, siya ang hindaan patungong kabutihan at pagpapatawad sa nagawang kamalian. At yon, sabi ni Tita Kit, amen po. Nako, Father, medyo dumalalim na ang gabi at pwede po ba maglambing ng closing prayer tsaka blessing bago po tayo magtapos? Sige po. Isang karangalan po na ipagdasal po kayo at please also pray for me po, no? Mahirap ang buhay. Struggling po ako ngayon. Wow, struggling! Pero yun po. Pag-usapan, saan natin pag-uusapan yan doon sa kabilang channel? Sa kabilang channel. Sa XM Radio. Sa XM Radio. Hindi po, honestly po, isang karangalan po, let me pray for you and pray over you. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, napapasalamat po kami sa biyaya po ng aming kwentuhan ngayong gabing ito sa Mare Faith upang mas maintindihan po namin, mga nakarang 2 episodes namin, ang biyaya ng pagpapari. Ang regalo po, bagamat hindi po kami deserving, at ang napakalaki pong responsibilidad na maging tulay ng Diyos patungo sa tao at tulay ng tao patungo sa Diyos. Nagpapasalamat po kami sa mga pari. Salamat po, Panginoon, sa biyaya ng pagpapari. Bless niyo po. We remember in a few moments yung mga pari po na nagminister sa amin, yung pari nagbinyag, nagbigay ng first communion, nagmimisa po para sa amin, yung mga pari, yung bishop po na nagbigay sa amin ng kumpil, mga paring nagkasal, nagsa-celebrate po ng sacraments. We pray for our parish priests. We pray for the formators in the seminary. We pray for missionary priests. We pray for priests who are here and abroad. We pray also for struggling priests. We pray also for sick priests. We pray also for those who are undergoing formation. We pray for priests who have been close to our hearts, pati na rin po yung mga pari na minsan nakasakit po sa amin, nakadulot po sa amin ng sugat ng kalooban. Bless us all. We are all priests by virtue of the common priesthood. May we become instruments of grace. May we become bridges, not walls, of love to one another. And most importantly, Lord, may our life be, as mentioned in our second reading this Sunday, a pure and perfect sacrifice, a perfect offering acceptable to you.
May our prayer rise like incense and be acceptable to you, and may it be always for your greater glory. We ask this through Christ our Lord. Amen. And may the God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you so much, Father Kevin. And sa mga nanood po sa atin, sa mga Team Replay, maraming salamat po. At share nyo po. Share nyo. I-share kayo. Share po. At yung may mga pandinig, makinig, at yung may mga mata, makakita sana, no? Amen. So, thank you. Makita na naman mga Bishop tayo, view na naman yung Facebook ko, ha? Shoutout kay Archbishop Soc Villegas, Bishop Teson Choco, kay Bishop, sino pa bang nag-view sa akin? Bishop Francis De Leon. Bishop Dennis, ang Diocese of Malolos, yung aming... si Bishop Dennis, nagbo-view din si Bishop Dennis. Pati nakakatakot, no? Pero mga Bishop, no? Bishop Misiona, Bishop Soc, Bishop Bart Santos, yan. Si Bishop Bart, kasabay ko sa Ulilan. Ayun. Hello. At maraming salamat po sa inyo on behalf po ni Brother Pete na wala ngayon dito at nasa nagpapa-medical exam. Get well. Sana maganda yung result ng exam mo, brother. Pinagdasal ka namin. At on behalf of Brother Pete, Sister Pearly, and Brother Carlo, maraming salamat, Father Kevin, sa iyong pagpapaunlak. Huwag po kayong magsasawa. At maraming salamat sa mga nanood sa atin sa mga iba't ibang social media pages. I-share nyo po. Tapos, i-like nyo po lahat ng mga Catholic pages para matabunan na yung mga hindi magaganda sa Facebook. I-like po natin para lahat po ng lumabas sa newsfeed natin puro magagandang bagay. Kagaya nito. At sabi nga natin dito sa Batang Minor TV, we bring you closer to God and we bring God closer to you. So, hanggang sa susunod po, every first Saturday, Mary Faith po, magkita-kita po muli tayo. Bye-bye!